Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Myla. Dito sa ating dula, Love and Memories. Pumunta ako sa mall at doon ko nakilala si Arthur. Nakiusap sa akin na tulungan ko siya at sinabi sa akin ang kanyang problema tungkol sa kanyang nobya. Pero sa aming pag-uusap, bigla na lang akong kinakabahan. Kaya ikinuwento ko sa aking kaibigan. Pero pinayuhan niya ako na huwag basta-basta magtitiwala. Kaya naisip ko na unahin ko muna ang aking pag-aaral. At minsan dumating si Mario. Ibinigay niya sa akin ang pangako niyang cellphone para may kontak kami sa isa't isa. Hiniling niya na mamasyal kami sa ibang araw. Minsan, niyaya ako ni Arthur na kumain sa dating kinakainan ng kanyang nobya at ang ganda naman ng restaurant na to. Siguro, ang mahal ng mga pagkain dito, ano? Hindi naman. Kayang-kaya ng bulsa. Kaya huwag kang mag-alala sa kakainin natin. Hindi ka maghugas ng plato dito. Ikaw ha, lagi mo na lang akong binibiro. Parang nakakalulang lugar na ito kasi. Ang ganda at ang lamig pa. Di ba, may mainit na sabaw dito eh. Para hindi ka lamigin. At sigurado na galag na kang kumain. Ano ba gusto mo? Hindi, pumili ka. Dito sa Minoo. Ikaw na lang ang pumili. Dahil ngayon lang ako kakain dito eh. Kaya hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Sige, ako na lang pipili. Sige. Para sa ating dalawa. Ano bang gusto mo pang imagas dito? Salad, ice cream, o anong gusto mo? Ikaw nang bahala. Basta kung anong gusto mo, gusto ko na rin. Kaya pala, hindi mo na ako dinadalaw. Dahil ba sa malanding babae na ito? Ha? Gina, huwag ka sanang gumawa ng gulo dito. Ubusap tayo mamaya para maging maliwanag sa iyong lahat. Sige, hintayin kita mamaya. Alam mo, hindi ako palaaway dahil isa akong guro. Pero kailangan na hindi ka papalpak sa sasabihin mo para maniwala ako sa'yo. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, bakit, friend? Para kang nakakita ng nakakatakot? Putlang-putla ka, ha? Naku, friend, muntik na akong himatayin kanina dahil nakita kami ng nobya ni Arthur doon sa dating kinakainan. Parang tigre kumakatingin. Ikaw kasi, basta ka nalang pumayag na sumama. Siyempre, baka hindi pa sila nag-break, kaya sinugod niya kayo. Buti na lang kamo, hindi siya nagwala doon dahil ayaw niyang mapahiya dahil isa siyang guro. Pero handa naman si Arthur na ipagtanggol ako, ano? Paano kanyang ipagtatanggol kung inabangan kanya sa labas habang hindi mo kasama si Arthur? Sige nga. Naku, friend, wag mo naman akong takutin. Ito nga ninenervyos pa ako hanggang ngayon. Ang mabuti pa ay iwasan mo na ang Arthur na yon para malayo ka sa kapamakan. May Mario ka naman na nandiligaw sa'yo, diba? Nako, ang Mario na yon, sabi niya mamamasyal kami at may lalakarin. Pero hindi siya dumating. Siguro, hindi niya natapos ang nilalakad niya, kaya hindi na bumalik. At saka may cellphone naman. Baka tawagan ka na lang at sabihin sa'yo kung bakit hindi siya nakatupad. Bahala siya sa buhay niya. Basta may cellphone na ako, naggagamitin ko para makapaglibang ako sa pakikipag-chat. Sige friend, uwi muna ako
Baka hinahanap na ako ni inay. Aba, Myla, araw-araw ka na umaalis dito sa bahay. Saan ba kayo pumupunta, di Cecil? Kwan po inay, may dinaluhan po kami na may kaarawan kahapon. Pero wala na kaming lakad. Kaya dito muna ako sa bahay ngayon para matulungan ko kayo sa mga gawaing bahay. Ay, oo nga, anak. Hindi pa nga ako nakapaglaba dahil inuna namin ng itay mo ang pag-aani doon sa bukid. Tapos na po ba ang pag-aani ninyo, inay? Kung hindi pa, pwede akong tumulong sa inyo. Kwan anak, tapos na rin. Ibibilad muna sa init ng araw para matuyo ang palay. At saka, ibebenta yung iba. Yung iba naman, para sa ating pagkain. Nay, pasensya na kayo ha. Hindi ako nakakatulong sa inyo. Paano kasi? Sulit namin ni Cecil ang gumala pag may oras kami. Ang hirap kasi sa kolehiyo. Talagang kailangan mo mag-aaral na mabuti. Oo, anak. Kaya hindi ka namin isinasama sa bukid para tumulong at para di ka na mapagod pa. Ang gusto namin ay ibuhos mo ang lahat ng iyong panahon sa iyong pag-aaral. Opo, inay. Alam ko naman yan dahil malaki ang inyong sakripisyo ni itay para makapag-aral lang ako sa kolehiyo. Kaya dapat lang naunahin ko ang aking pag-aaral kaysa anumang bagay na hindi importante. Akala ko ba maghihintay ka sa akin dahil busy pa ako sa trabaho ko? Yun pala, humanap ka na ng iba at minor de edad pa. Bakit ka nagagalit? Ang sabi mo kasi sa akin, importante pa ang trabaho mo kaysa sa akin. At sa tingin ko din, baliwala na ako sa'yo. Kuhan Arthur, di naman sa ganun. Siyempre, ang gusto ko ay pagtuunan ko ng pansin ang mga ginagawa ko nang walang istorbo. Iyon naman pala Kaya hindi mo ko masisisi, Jean. Dahil sa'yo rin nagmula na humanap ako ng iba. Kung hindi ako magkapaghintay sa'yo. Ha? Sinabi ko ba yun sa'yo? Naku, Arthur, pasensya ka na. Di ko sinasadya na saktan ang iyong damdamin. Akala mo siguro, wala nang ibang papansin sa akin, dahil lagi kang busy. Gusto ko lang tapusin ang relasyon natin dalawa para hindi mo ako problemahin. Wala na tayo. Ano nang nangyari dun sa nobya ni Arthur? Nagkausap na ba sila? Siguro nag-usap na sila para maayos ang kanilang relasyon. Hindi pa naman pumupunta si Arthur dito para malaman ko kung ano ang kanilang napag-usapan na dalawa ng kanyang nobya. Ano ba naman niyang napasukan mo? Naghahabol na ngayon yung nobya niya nang makita na pwede pala siyang palitan. Oo nga kung pwede lang saktan niya ako. Kaya lang, binalaan siya ni Arthur at hindi niya itinuloy ang balak niya sa akin. Pero mag-ingat ka dahil hindi lahat ng oras ay mababantayan ka ni Arthur. Aba, hindi naman ako papayag na saktan niya ako dahil wala akong masamang ginagawa. Kunwari lang na ipinakita ni Arthur na may kapalit ng babaeng yon. Kaya ngayon, nagagalit siya. Siguro, naisip niya ang kanyang pagkakamali
na mahal pa rin niya si Arthur. Pero sa palagay ko, baka nawala na ang pagmamahal ni Arthur sa babaeng yon. Dahil binaliwala si Arthur, di ba? Oo nga, hindi niya binigyan kahit konting oras ang nobyo niya at sabihin na wag siyang istorbohin. Bakit pa siya nakipagrelasyon kung ayaw pala niyang paistorbo, hindi ba? Oo nga. At sigurado, nagmamakaawan na yon para bumalik sa kanya si Arthur. Aba, parang itinapon niya ang isang importanteng tao na gaya ni Arthur na may matatag na trabaho, mabait at gwapo pa. Ay, buti na lang at maaga nang natapos ang klase ko. O bakit mo pala ako sinundo sa campus? Ano bang sasabihin mo? Nag-usap na kami ni Gina at nakapag-desisyon na ako. Tinapos ko na ang aming relasyon dalawa. Dahil hindi ko na siya maintindihan eh. Hindi ko na maiintindihan ang ugali niya. Sala sa lamig, sala sa init. Ganun ba? Pero alam ko, masama ang loob niya sa'yo. Lalo na sa akin. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko naman sa kanyang totoo eh. Na wala tayong relasyon. Panatag mo lang yung kuluman mo. At hindi ka na istorbohin. Mabuti naman kung ganun. Dahil ayokong may taong nagagalit sa akin. Dahil wala naman akong ginagawang kasalanan tinulungan lang kita na nagpanggap akong nobya mo. Oo nga. Kaya maraming salamat sa iyo. At nakita ko naman tulad niyang ugali. Bago pa kami magpakasal. Hindi siya ang babae na para sa akin. Sana hindi ako makaistorbo sa iyo kung tawagan kita sa cellphone mo. At may gusto lang akong malaman sa iyo. Bakit hindi mo na sabihin ngayon para alam ko na kung ano ang dapat kong malaman? Basta, tatawag na lang ako sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman problema ito eh. Sana, Myla, maunawaan mo ako. Kumusta ang pagbebenta mo ng palay, Sendong? Makakaipon ba tayo para sa panggastos ni Bayla sa kolehiyo? Ay oo lang rin. Jackpot natin sa taong ito dahil hindi nasira ng bagyo ang ating palay at mga gulay na itinanim natin. Ay, salamat sa Diyos. At di niya tayo pinababayaan dahil sa ating panalangin sa Kanya. Siyempre kasama na yan sa sipag at tiyaga na kahit umaraw at umulan ay nasa bukid tayo na nagtatanim at inaalagaan nating mabuti ang mga pananim natin. Ay, kaya sigurado na matutuwa rin si Bayla pagdalaman niya na hindi niya problema ang ibabayad niya sa kanyang pag-aaral at iba pa gastusin niya. May pakinabang tayo sa ating hirap sa mga gawain sa bukid. Sana ganitong lagi ang makakabit natin na biyaya sa bukid para aasenso ng kahit konti ang ating buhay. Ay, talagang mangyayari yan. Basta gagawin natin ang mabuting pag-aalaga sa ating mga pananim. Ay, taba ka lang rin. Alam mo naman ang kasabihan natin. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya huwag tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. At alam kong ibibigay sa atin ang ating mga hinihiling sa Kanya. I'll be with you for the
rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Anak, kumusta naman ang iyong pag-aaral? Nahihirapan ka ba? Ayos lang po, inay. Kaya ko naman ang pinag-aaralan namin eh. Ay, mabuti naman, anak. Kung kaya mo at alam mo, hindi na problema ang ibabayad mo sa tuition fee mo dahil nakajakpat kami ng itaybo sa pagbebenta ng palay at mga gulay. Totoo po, inay. Buti na lang at masipag at matyaga kayo ni Itay. Kaya nakajakpat po kayo dahil sa susunod na linggo, kailangan ko nang magbayad dahil exam po namin. Ay, oo, anak. Kahit bukas ay magbayad ka na para maging handa ka na sa iyong examen. Makapag-review ka mabuti dahil wala ka ng problema sa ibabayad mo. Salamat po sa inyo ha, dahil isa kayong uliran na magulang. Iniisip niyo ang aking kapakanan para makatapos ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Ay, siyempre naman, anak. Wala naman tayong ari-arian na ipamana namin sa inyo ng kuya mo. Kaya dapat, ibuhos mo ang iyong panahon sa iyong pag-aaral para sa iyong magandang kinabukasan. Opo, inay. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maipagmalaki ninyo ako balang araw at makatulong din ako sa inyo. Ang sabi ni Arthur ay wala silang relasyon ng babaeng yun. Pero sinusundo niya sa school at namamasyal pa sila. Hindi ako papayag na maagaw niya sa akin si Arthur. Kailangan kong kumilos bago mahuli ang lahat. Bago mahulog ang loob ni Arthur sa babaeng yun. Bata pa't maganda pa naman din. Hindi pwede. Sa akin lang si Arthur. Gagawa ako ng paraan para mahadlangan ko ang babaeng yun sa kanyang plano. Para maangkin si Arthur. Para sa akin lang si Arthur. Para sa akin lang si Arthur. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Mayla, para hindi ka na nagtatago sa ating pagkikita, kausapin ko mga magulang mo. Hindi ka patitigilan sa pag-aaral. Magtutulungan tayo. Tutulungan kita sa tuition fee mo. Wag na. Nakakaya naman sa'yo. May mga magulang pa ako na kaya nila akong pag-aralin. Basta yung usapan natin, sana maliwanag sa iyong lahat. Maghihintay ako hanggang ikaw magkapagtapos ng kurso mo. Oo, Arthur. Ayoko mabigo ang aking mga magulang. Gusto ko munang makapagtapos bago ako makipagrelasyon. Kahit magkaroon tayo ng relasyon, hindi tayo pakakasal hanggat hindi ka tapos. Salamat ha. Dahil mabait ka na nga, maunawain ka pa. At hindi ako nagkamali sa lalaking pagtitiwalaan ko. Halika na. Ipapakilala na kita sa aking mga magulang. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. May nakalimutan yata si Arthur na sabihin. Kaya bumalik siya. Sandali lang. Nariyan na. Arthur, ano ba? Ha? Ikaw?
Ano kaya ang sadya ni Jean ni kay Myla? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at lihim kasaysayan na ipinadala ni Myla dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.